Sumalang ng ikalawang testigo ng prosekusyon at sa impeachment trial ni VP Sara. Sa kanyang testimonya, pinagtibay niya ang aligasyong pinagbantaan ng biseng buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita, si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, sinong testigong ito at saan umikot ang kanyang testimonya? Yes, Jiggy, sa ika-4 na araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte ang isinalang ng prosekusyon at nakasalang pa rin hanggang ngayon sa witness stand ng impeachment court ay si Attorney Jeremy Lotoc. Siya ang original director ng NBI BARM. Pero bago siya naging regional director ng NBI BARM, siya ang ehepe ng NBI Cybercrime Division na siyang nagsagawa ng investigasyon doon sa mga online press conferences ni VP Sara Duterte noong taong 2024, October and November, kung saan di umano ay nagpahayag siya ng pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Sinabi mismo ni Attorney Lotoc sa impeachment court na naniniwala siya na seryoso at totoo ang pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng Pangulo. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Jeremy Lotoc. The utterances made by the Vice President was serious and the threat was real and actual, sir. Seryoso tsaka totoong pagbabanta. Now, what made you say that? We considered the content and context of the utterances made by the Vice President in November 23, 2024, as well as the utterances made by the Vice President in October 18, 2024. At papaano nasabi ng NBI official na ito na totoo at seryoso ang banta sa bise, kasi sinasabi niya parang content and context, pero medyo mahaba nga yung video, 2 hours. Correct, Jiggy. Yan mismo yung tanong ng prosecution sa kanya. Anong pinagbasehan para masabi ni Attorney Lotoc na real and serious yung threat ni VP Sara sa Pangulo? At inisa-isa yan sa impeachment court kanina. At ang una muna, Jiggy, ay yung manner ng sinabi ni VP Sara, yung di umano'y pagbabanta na yan. Nabilang daw ng NBI yung mga pagkakataon kung saan kitang-kita daw yung galit ni VP Sara at narinig nga yung kanyang pagmumura dyan sa mahigit 2 oras na online press conference na yan. Balikan natin yung testimonya ni Attorney Jeremy Lotoc sa impeachment court kanina. Panoorin natin to. The Vice President was furious and fuming mad when she uttered those. What made you say na yung Vice Presidente was both furious and fumingly mad? Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir. Jiggy, diretso ko na yung pangalawang factor na pinagbasehan daw kaya nasabi ni Attorney Lotoc na seryoso yung threat di umano ni VP Sara sa Pangulo ay yung literal meaning o yung literal na ibig sabihin. Dahil kung yan daw ang pagbabasehan ng NBI, kumbinsido itong si Attorney Lotoc na mukhang may hinire na raw talaga na assassin o yung papatay di umano sa Pangulo bago pa isinagawa yung mismong press conference na yan. At ikatlo nga ay yung nature ng instruction na para naman kay Attorney Lotoc ay very disturbing dahil mukhang seryoso daw talaga ang utos ni VP Sara na ipapatay ang Pangulo, ang First Lady at ang dating Speaker ng Kamara. Pakinggan muli natin ito, Jiggy. In those utterances, the Vice President said, wag kang tumigil hanggat hindi mo sila mapapatay. It shows persistence on the part of the Vice President that she was determined to carry out those utterances. It's alarming for us, sir. At yung ika-4, Jiggy, na sinasabing ika-4 na factor para masabi ni Attorney Lotoc na seryoso yung threat na nagmumula sa Vice Presidente ay yung sinabi niya na hindi na magandang relasyon nila ng Pangulo na sinabi rin niya sa isa sa kanyang mga press conferences. Again, pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Jeremy Lotoc.
she characterizes the relationship with the president as toxic. Your Honor. Toxic. If I'm not mistaken, at least 3 times niya binigkas yung term na toxic, referring to the relationship between her and the president, sir. At para suportahan yung mga claims na yan ni Attorney Jeremy Lotoc, pinalabas kanina yung parts naman noong isa yung November 23, 2024 press con kung saan sunod-sunod na pinakita. Actually, clips na lamang, Jiggy, yung pinakita nung galit ni VP Sara, yung pagmumura niya, at sa ilang beses doon ay binanggit nga niya ang pangalan ng Pangulo, ni First Lady Liza Araneta Marcos at ni dating Speaker Romualdez. Pero iginiit at nilinaw ni Presiding Officer Chis Escudero sa ilang mga pagkakataon na yon, hindi lahat binanggit yung pangalan nila Pangulo. Yung iba ay talagang galit lamang, pero may ilang pagkakataon na straight niya talagang sinabi yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at dating Speaker Romualdez. At pagpapakita rin daw yan, sabi ng prosekusyon at ni Attorney Lotoc, na seryoso talaga yung pagbabanta ng bise sa Pangulo. Jiggy. At may napagbigyan ba yung request ni Director Matibag na humarap this week sa trial imbes na next week? Jiggy, alam mo, umangal dyan yung ilang mga senador. Kasi, for example, Senator Alan Cayetano, ang sinasabi niya, ang dami nilang finorgo na mga trips, foreign, local trips, at lahat nga sila nakatutok dito, ang buong bayan nakatutok sa impeachment trial. So, bakit daw ang isang opisyal ng gobyerno na pinatatawag sa Senado, sa impeachment court para maging witness, ang siyang mamimili ng kanyang schedule? Kasi balikan lang natin, paliwanag ko lang, Jiggy. Sa original schedule kasi talaga na pinag-usapan last week bago nag-break yung impeachment trial noong Wednesday ng hapon, dapat, tama to, itong nangyayari ngayon, Attorney Jeremy Lotoc ngayon, and then Attorney Zuleika Lopez bukas, yung Chief of Staff ni VP Sara Duterte, and then yung House Sergeant at Arms naman by Wednesday, si Captain Bello. So ang pinapakiusap kasi ng prosecution ay baka pwede munang mauna bukas na isasalang si NBI Director Melvin Matibag kasi nga raw may pupuntahan daw na convention ng FBI sa Thailand. So inangalan niya ng mga senador, inangalan niya ng depensa dahil para sa kanila, teka muna, may violation yata yan doon sa 5-day rules na dapat ay alam nila kung sino ang dapat na witness at walang mga surprise witnesses na basta ilalabas. And mismo si Senate President Win Gatchalian umangal dyan dahil ang sinasabi niya, nag-aaral yung mga senador at nagko-compose ng mga tanong base doon sa kung anong napag-usapan na hilera ng mga witness for this coming week. So para maglagay ka ng iba na witness dyan, hindi naman daw sila handa dyan. Narito yung bahagi ng exchanges kanina sa pagdinig. Pakinggan natin to, Jiggy. I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week. We put aside so many important things, and then one witness who is in the government, who is a bureau head, will tell us, sorry, but because he has to be with the FBI, siya na yung mauna tomorrow. That might be a bad President. Sinusuportahan ko po yung statement ni Senator Judge Alan Cayetano dahil hindi lang naman po yung counsels ng prosecution at defense na naghahanda, pati mo mga senator judges naghahanda rin. Napakahirap naman po na naghahanda ho tayo pero biglang may mga ganitong suppression na hindi ho natin paghahandaan at hindi naman ho yan magiging maayos at patas para po sa ating mga senator judges. Jiggy, bago matapos ang impeachment trial mamayang gabi, ang sabi ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, magdedesisyon sila kung papayagan bang makasingit at mauna munang sumalang bukas si NBI Director Melvin Matibag. Hindi malinaw sa ngayon kung bakit nga ba naging ganon yung gustong maging presentation ng PROSEC. Kasi ang sinasabi nga rin ni Presiding Officer Chis Escudero, tinatanong ko kayo last week kung dapat bang ipasok itong si NBI Director Matibag. Sabi nyo, so and so, ito yung mga kailangang magkakasunod. Bakit ngayon biglang may ipapasok kayong iba? So hopefully mamaya malinawan pa yan, pero ang pangako naman ng presiding officer, maglalabas sila ng desisyon bago matapos yung trial. And at least by then we will know, Jiggy, sino talaga ang unang uupo bukas sa witness stand. By the way, bago ko lang ito tapusin, nandito na rin sa loob ng Senado si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. So hindi rin natin sure kung isasalang na rin ba siya right now dahil after ng cross-examination ni Attorney Lotoc. Dahil sa sapina talaga ni
Attorney Zulaika Lopez, siya ay pinadadalo ngayon at bukas, bagamat ang sabi nga ng impeachment court, yung sure talaga na iuupo siya or isasalang siya sa witness stand ay bukas pa. Jiggy, yan muna ang latest mula sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balik sa'yo. Pahabol lang, Mayan. Pero kung halimbawa, sabihin ng impeachment court na, o sige, dahil nandiyan ka na, sumalang ka na, pwede ba mangyari yon? Yung kay Attorney Zulaika Lopez, I think akin ito, pwede kasi nasabi yan last week, Jiggy, na ito talaga yung hilera na ang magkakasunod, Attorney Jeremy Lotoc, Attorney Zulaika Lopez, and then si House Sergeant at Arms Captain Bello. Pero ang inaangalan dyan nga ng defense at maging nga ng Senator Judges wala sa usapan na may NBI Director Matibag. So hindi sila ready with questions, hindi sila nakapag-aral sa part ni Matibag dito sa Article 4 ng impeachment case. So I am not sure kung papayagan yan. Sakaling ang maging mamayang decision ng presiding officer ay payagan nga siya na sumingit bukas. Kasi if papayagan siya, that would just give ilang oras lamang to prepare for defense para sa cross-examination at para sa Senator Judges na siya ay matanong bukas, Jiggy. Maraming salamat, Mayan Los Baños, live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.